sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masayang kailangan lang ay sa presensya mo. Babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa iyo'y alay. Luwalating ka at magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag na'y nagdidingding sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag na'y nagdidingding sa buhay ko. Todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, todo bigay.
Magandang gabi po sa bawat isa. Yan. Magandang gabi rin po sa mga ang dami po natin. Ayan. So, I'm sure ang bawat isa, yung mga iba po ay papunta pa lang. No, so habang tayo po ay naghihintay, no, tayo po ay magsimula ng pumikit, manalangin sa Panginoon at pasalamatan siya. At minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Isa na nagpo-provide ng kalakasan. Father God, once again, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na dinala mo kami dito para muling makalapit sa iyo. Muli kang pasalamatan sa lahat ng mga ginawa mo sa amin sa buong linggo, sa natapos na anniversary ng aming church. Salamat, Lord, sa lakas na hanggang sa ngayon, Panginoon, ay patuloy pa rin namin nararamdaman. Kahit na, Lord, na minsan nakakaramdam kami ng kabigatan, mga challenges, mga problema, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi mo kami hinahayaan, Lord, na manghina. Alam namin, Panginoon, na patuloy mo kaming inaakay, nilalagay, Lord, sa tama. Kaya, Lord, sa mga oras na to, humingi kami, Lord, ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Hindi man namin, Lord, sinasadya. Alam namin, Lord, na hindi kami karapat-dapat. Pero, Lord, dahil sa grasya mo, Lord, sa habag mo, patuloy kami, Lord, na nakalalapit sa iyo. Kaya, Lord, sa mga oras na to, hayaan mo na malayan ka namin ng mga awitin. Awitin, Panginoon, na tanging ikaw lamang, Lord, ang may taas. Sa mga oras na to, Panginoon, hayaan mo na ikaw lamang, Lord, na mapagtuunan namin ng pansin. Ikaw lamang, Lord, aming maitanim sa aming mga isip, Panginoon. Tanging kabanalan mo lamang, Panginoon, ang nais naming maramdaman, ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat,
kabanalan at kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y lawin, itataas ang aking piling sa'yo. Sa piling mo. Minsan pa, ako'y lalapit sa'yo, Panginoon. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan at kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y alapit,
itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Hanggang kapatan sa buhay ko ay lagi mong daan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Minsan pa, Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa,
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Kadakilan mo. Kadakilan mo. Kadakilan mo. Ikaw ang tunay, O Diyos. Sa'yo lamang. Yes. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy mo kami, Lord, na sinasamahan. Patuloy mo kami, Panginoon, na ginagabayan. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, pakailanman. Patuloy namin, Lord, na isisigaw sa buong mundo na Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming pastol, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pinadarama mo sa amin, Panginoon, ang iyong presensya. Salamat, Lord, sa lahat ng pagkakataon sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya patuloy kami, Lord, na magpupuri sa iyo. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Patuloy ka namin dadakilain. Magbababad kami, Panginoon, sa piling mo. Ibibigay namin ang lahat, Lord, ng aming mga makakaya, ang aming mga papuri. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo po namin, Lord, inaalay ang lahat. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Ayan. Hallelujah. Ayan. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Ayan, medyo dumami na po tayo. Kaway-kaway po tayo sa kaliwa, sa kanan at sa likod. Sige po. Amen. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo. Lubos-lubos, minsan ang ating kaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay sa presensya mo, babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan pa, kay sarap-sarap pa rin sa iyo, Panginoon, ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay sa presensya mo, babad sa iyong salita.
babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Ang kailangan lang ay sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ang papuri ko sa iyo ay alay, luwalhatiin ka at magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdidingding sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdidingding sa buhay ko. Todo bigay, todo bigay, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil. Todo bigay, todo bigay, todo bigay, ang papuri. Todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil. Todo bigay, todo bigay, todo bigay, todo bigay, todo bigay. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Sige po, tayo po ay makakaupo na. Yun, bitin. Yun po, magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, sa milyon-milyon natin na nasa online. Binabati po namin kayo. At syempre po, i-acknowledge din po natin ang presensya ng ating mga butihing pastora. Si Pastora Babes at saka po si Pastora Weng. At yun po, sabi nga po talagang napakabuti ng Lord. Kahit bitin po yung joyful, iisa pa lang kasi, pero yun, hiningal pa rin. Hiningal. Yun po, sino po ba dito yung handang magbigay ng pagpupuri magbigay ng pagpupuri sa Panginoon? Yun. Ayun. Sige po, tawagin po natin si Sister Weng Shilian. Sa Bible na wala pong exception po yung ipagpasalamat natin. So, kasi doon sa mga napagdaanan natin, meron pong tinuturo si Lord doon. So, ayun po, kumbaga, napakahirap ng sitwasyon, pero sa grasya po talaga ni Lord, napagtagumpayan pa rin. So, alam niyo po yon yung ano na yun, yung sitwasyon doble. Kung kailan ka nagkaroon ng sobrang stressful na work,
tapos dagdagan pa yung anak mo magkakasakit, sobrang po talaga, sobrang bigat. Pero sabi ko nga po, kumbaga, dumating po talaga sa time na, pwede bang mag-quit na? Alam mo yung lilisan ka na dito, parang masarap siguro yung yung nandoon ka na sa ibang buhay, sa kabilang buhay. Pero, ma-realize mo na, napakaswerte mo pa rin dahil nagigising ka na wala kang sakit. So yung mga na yon is ma-realize mo na ano po ba yung message ni Lord dito? Bakit ba naranasan po natin to? Bakit ba naranasan ko to? So ayun po talaga ang tinuturo po doon kung maano po natin is malaki po yung matutunan mo talaga eh. Tinuturo po doon is kailangan talaga maging balanse ka sa lahat po ng pagkakataon. So, yun yung natutunan ko po doon. Pero, ganun pa man, wala po talagang trials or wala pong process na madali. So, lahat po may proseso. So, yung process na yon is parang, pinuform ka talaga ni Lord para may matutunan ka doon at ma-realize mo at the end na lahat po ng nararanasan mo is mayroon pong lesson na binibigay po si Lord. So, yun po, salamat sa Lord dahil kahit ganun pa man, still, kumbaga, na pagtagumpayan and then kumbaga ongoing recovery na po si Faith. So, yun na lang yung actually, ipinapapito ko po na sana siya kung pwede na siyang pumasok. Kaso lang sabi ng doktor, hindi pa pwede kasi meron pang fresh na na sugat. So, yun din ang pinagpipray ko din na alam nyo yun, syempre, yung takot niya sa class dahil ang dami na po niyang na-miss na mga lesson. Tapos, wala talagang consideration na pwede siyang mag-online, yung mga performance tasks, pwede sana niyang masagutan. Wala pong ganon. So, kinausap ko na po yung teacher. So, but then, alam ko po na kung ano man po yung nararanasan namin, there is plan. There is a best plan po talaga si Lord doon. So, yun lang po. Salamat sa Lord. Po, thank you po, Sister Weng. Sabi nga po sa Deuteronomy 31:6, no? Sabi nga po niya doon ay magpakatatag, di ba po sabi, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi kayo iiwan ni pababayaan man. So, ano man yung mga suliranin natin sa buhay, talagang binibigyan lang po tayo ng pagsubok ng Lord at sabi nga, hindi naman niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kailangan lang po natin is magpakatatag. Yun. Sige po, meron pa po bang magpapasalamat? Sige po, tawagin po natin ang ito po talaga alam kong maraming pagpapasalamat sa Lord. Tawagin po natin si Sister Edra. Yun po, magandang gabi po sa ating lahat. Ayun, ako din po yung nagpapasalamat sa Lord kasi sa patuloy po na kalakasan na binibigay po sa umaga pa lang po sa pagising. Yun, salamat na po sa Lord. Yun, salamat din po sa protection ng Panginoon kasi palagi niya po kami pinagbibigyan kasi even po sa paglabas po namin ng kanto namin, minsan, may nangyayaring kung ano, pero salamat sa Lord kasi hindi niya kami pinababayaan malmaan. Kumbaga simple lang yon. Kumbaga hindi siya masyadong, hindi kami nasaktan. Ayun po. Ayun, salamat sa Lord. Ayun, salamat din po sa Lord kasi although nakwento ko na rin po, pinagpasalamat ko na rin po sa Panginoon, although na ang kapatid ko po
nalugi po talaga sa negosyo. Pero salamat sa Lord kasi nakapagpatuloy pa rin siya sa Panginoon. At kumbaga siguro sabi ko nga, binibigyan siya ng kumbaga binibigyan siya ng time para sa Panginoon. Minsan kasi di ba po pag-abisi tayo, kumbaga nawawala tayo sa Pero alam ko po nakapag-church sila, pero salamat pa rin po sa Lord na kahit nagkaganon po sila, yung spiritual nila nandun pa rin. Yan, salamat sa Lord. Yan, salamat din po. Ang nanay ko po kasi nasa Quezon po ngayon, sa kapatid ko. Salamat po sa pagbiyahe niya sa kaligtasan po. Yan, salamat sa Lord. At yun po, sa Diyos po, sa Diyos po talaga ang papurit pa sa salamat. Yun. Sabi nga, pagka tinatawag talaga tayo, no, nakakagulat eh. Pero pag tayo natin dito, napakarami talagang ipagpapasalamat sa Lord. Yun. May nagtuturo sa likod. Sige po, tawagin po natin ang ating butihing pastora, si Pastora Wen. Anyway, sige po. Yun sabi nga, tayo ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Actually, kailan ba to? Last week? Last week po ay, kasi nga nagpa-schedule ako for cardio. So, nagpa-check po ako sa cardio, kasi parang medyo may mga palpitation akong nararamdaman. So, happen nung nagpa-check ako sa cardio, ang daming hiningi, ECG, and then CBC with platelet, T3, T4, baka daw sa thyroid, or baka sa acid, and then to the echo, which is by Saturday pa na matitake ko yun to the echo kasi naka-schedule lang yung doktora na kukuha dahil taga Las Piñas and Pregi. So happen, doon po sa chest x-ray, 2 beses akong nagpa-x-ray dahil yung sa back, parang ni-request na another doon sa front view, So, nakita doon na parang may mild siya na if we could still remember, nagkaroon kasi ako ng pneumonia before, So, nung nagkaroon ako ng pneumonia that time, yung pulmo, si Doc, sino ba yun? Obak. Nagsususpect siya, sabi niya, for parang PTB, something like that. Kaya lang, nung nagpa-sputum naman ako is negative. So, kumbaga ang treatment noon is sa pneumonia. And after the treatment, actually, sabi ko, for 3 months, nag-take ako ng antibiotic. Parang sabi ko, naluto natin katawan ko sa antibiotic. And then, hindi na nakabalik dahil nag-leave si Doc, So, hindi na nakabalik doon sa consultation na yun. So, eto nga, nung nagpa-x-ray sa chest, so, na lang doon, nagkaroon ng parang mild, mild PTB, something like that. And ako ng sputum this week. At praise be to God, dahil negative naman siya, for bacteria. And yet, dahil nga nakitaan ng mild. Kanina nandun ako sa Malabon, sa DOTS, I need to undergo medication, for 6 months. Ang pinagpapasalamat ko lang doon, kasi nga, naubusan na sila ng supply ng mga capsule. Kasi nakita ko yung, siyempre ako nurse din naman, kita ko yung mga gamot na yan. Ang hirap lunukin yan, ang lalaki niya, Thermadel, And then yung lasa talaga niyan. Kaya lang kanina, nung nandun, inabot na ako siguro mga 12:30 na bago ako nakauwi. Kasi ang haba So, syrup. 3 syrup. Yung, itong isa lang. May isa lang na tablet, pero ang liit din, So, yun ang pinagpapasalamat ko kasi hindi siya mahirap inumin, even though I need to take that for 6 months.
So, hindi siya ganun kahirap. Kaya kanina, ang dami kong dalang gamot. Siguro, kung napapansin, kasi marami akong naririnig, may mga nagtitext, Pastora, baka gusto mong dagdagan yung weight mo, ganyan. And siguro napapansin nila na gano'n. Ako, napansin ko rin, no? Parang naglulus ako ng weight. So, maybe that's the reason, But then, thank God, kasi nga, wala naman akong naging, sa ganun. Nag-negative pa rin naman ako, although may mild, lang, na could be easily treated, no? At di naman siya naging contagious, kaya kaya nagtanong ako, pwede ba akong bumiyahe? Sabi niya, wala lang ba pong problema dahil negative naman ang result niyo. Kaya lang naman kung minsan yung iba, pinagbabawalan kasi yung mga nakakasalamuhan nila, baka mahawahan, Pero so far, wala namang dapat ikabahala dahil nag-negative naman. So, yun lang, So, thankful sa Lord kasi una-una, yung gamot ko, hindi siya mahirap i-take. And then, ayun nga, kumbaga siguro ang inaantay ko pa lang ngayon yung sa cardio ko dahil paalis ako and then yung result ng aking to the echo ay sa 15 pa. Sa 15 pa marirelease kasi after 3 days yun no? So supposedly bukas, pero hindi na rin siguro inalaw ng Lord na bukas ako magpa-to the echo kasi nga may council meeting kami. Kaya siguro iniminove na rin ng Saturday, no? So maybe a little bit sudden lang po, if you could still remember na as part of ethics kasi, siguro baka magulat lang kayo, dating ng Bible Forum, may makita doon si isang pastor natin na nag-exit, let's just pray for him, na whatever pa, ang prayer ko nga later, may the Lord to enlighten him, share magamit sa rin, kung ano man, whatever. Pag-pray lang natin, still, grasya lang po ng Panginoon, kaya tayo nakakapaglingkod, no? So we really need to take every opportunity and take this as privileges whenever we still have this, to serve Him, and He's still giving us the strength to go on, and even the desire. Of course, yun ang pinaka-importante doon is we still have that desire, to really serve God. So yun po. And I really give all the glory to God at salamat po sa mga panalangin ng bawat isa. Binibigyan talaga tayo ng kapahingahan ng Lord. At siguro talagang yung favor ng Lord talagang pinagkakalob niya sa lahat ng mga anak niya na tapat na nagse-serve sa kanya. Kaya po ganun yung binigay na gamot kay Pastora, no? Nakakatuwa naman. Pero yun, nagpapasalamat din po ako sa Lord sa yun, sana na-meet yung mga ibang taga Eljor Bicol, Eljor Batangas, tsaka Rosario, tsaka Imus, na nakakatuwa na na binigyan tayo ng Lord ng opportunity na makasama natin sila dito sa Tansa. At yun, salamat din nga po sa protection na pinagkakaloob ng Lord sa pagpasok namin sa araw-araw. Yun po. Sige po, tayo po ay dumako na sa, sabi nga, giving time, it's blessing time. So, tawagin po natin ang pinaka-pogi sa gitarista, si J.E. Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. So, ayun po. Ako rin po ay nagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Unang-una sa nagdaang linggo ng aming pong pagpasok, and maraming salamat sa Panginoon bagamat iba na yung schedule namin, and kahit papano, ayun nga, hindi
nabago yung schedule namin, pero ang vacant namin po ay humaba. Dahil ang vacant po namin ngayon sa school ay 4 na oras to 5. Kaya kahit papaano nakakatulog sa school, o kaya nakakapunta sa 13 para magpalamig lang muna. Pero yun, thankful pa rin sa Lord kahit nakakauwi na kami ng 7 or 6, depende po sa schedule namin. Thank you pa rin dahil po dun sa protection sa pagbabiyahe. Dahil maraming talaga ngayon, di ba po, makikita natin na aksidente sa sobrang bilis magmaneho. Marami nagkakaroon ng away sa daan, pero thankful and glory to God na hindi po tayo na i-involve sa mga ganong cases. So yun po, tayo po'y dumako na sa ating pagbibigay. So palagi naman po tayo nare-remindan ng ating mga kapatid, lalo na ng ating mga leaders, all about giving po. Makikita natin na marami talaga tayo may ibabalik na pasasalamat sa ating Panginoon. Lalo na mga kapatid ngayon, nakikita natin sa balita, kahit sa TikTok, sa social media, Instagram, yung mga balita all about sa nangyari sa ibang bansa, di ba po? Yung gera, yung recently lang na bagyong Milton na tatama sa Florida, di ba? Makikita natin yung mga tao nagsisilikas. Talagang walang natitira. Kumbaga, isang bagay yon na may pagpapasalamat natin sa Panginoon na wala po tayo sa ganong sitwasyon. Na meron tayong natitiran, meron tayong naiinom, meron tayong nasusuot, at meron tayong makapatiran na nakakasama natin every Wednesday. So, ayun po. At lagi rin natin tandaan na doon sa giving natin, ito yung way ng pag-express natin ng pagmamahal sa ating Panginoon. And it is a responsibility, not an obligation. Kaya sa oras na ito, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. Sa gawain ng Diyos. Ayan po, maraming salamat po. Sige po mga kapatid, tayo po'y muli dumulog sa ating Panginoon. Aming banal na Panginoon sa kalangitan, tuloy kami nagpapasalamat sa gabing ito. Nais namin kayo pasalamatan. Tuloy nga papasalamat kami sa buhay ng aking mga kapatid na narito ito. Muli nyo kaming dinako sa lugar na ito upang itaas at ipahayag at mapurihan ang inyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, dalangin po namin na bless nyo po lahat ng kaloob na ito at maging sa mga nagbigay Panginoon sa kanilang mga businesses, Lord God, sa studies, give them wisdom and knowledge. Panginoon, ang aking mga kapatid sa aming ginagawa sa araw-araw, kami inyong i-guide at kami inyong i-bless, Panginoon, nang sa gayon maging pagpapala din kami sa iba, Lord God. Sa oras na ito, patuloy nga na gamitin nyo rin po ang mga kaloob na ito upang mas lalo pang lumago ang inyong kaharian dito sa lupa, Panginoon, at magamit ito sa mga kaluluwang nawawala pa, Panginoon. Sa oras na ito, nais namin ibalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. Yun po, ang susunod po nating gawain ay ang pinaka-importante nga po na gawain natin. Ina-encourage ko po ang bawat isa na makinig at mag-focus po tayo sa bibigay na salita ng ating kapatid. Sige po, tawagin po natin si Sister Clarice Sorian. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Mapagpalang gabi po. Binabati ko po lahat yung mga nag-attend ng face-to-face. Ganon din po yung mga nasa online. Nawa po ay kung nasa ang lugar man po kayo, ay manatili po kayong ligtas at malakas ang internet connection. So ako din po ay nagpapasalamat sa nagdaan nating cluster anniversary. Madami pong itinuro ang Panginoon upang, marami po siyang nireveal upang patuloy nating ma-improve yung ating ministry and ating church. Nag-enjoy po ba kayo dun sa sayaw ng women's? Di ba po?
Parang lahat po talaga nag-enjoy, lahat po nagsabi na ang ganda, lalo na po yung president ng couples. Nung nagpa-practice kami, parang ayaw niya na manood. Pero salamat sa Panginoon sa katagumpayan po ng ating cluster anniversary. So tayo po muna ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po sa opportunity. Tunay nga po, Lord God, na kapag kami po ay pinili mo na magbahagi, Lord God, kami po yung unang-unang nare-remind. Salamat po sa patuloy na pagbigay sa amin ng patnubay, O Lord God. I'm asking po, Panginoon, na tulungan niyo po ako yung gabi. Kung ano man po yung mga dapat kong sabihin, Lord God, lahat ng ito'y manggaling nawa po sa inyo. Maging daluyan lamang po ako, Lord God. Madami pa po akong hindi alam, Panginoon, kaya tulungan niyo po ako, Lord God. Reward us with your presence, with your spirit, and with your word. In Jesus' name, amen. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. So magsisimula po ako ngayong gabi sa pagtatanong. Sino po ba sa atin ang gusto magkaroon ng life that counts? Diba? Sino po sa atin ang gusto magkaroon ng life that matters? Amen. Sino po sa atin ang gusto magkaroon ng life that is useful? Amen. And sino po sa atin who wants to have a life that makes a difference? Ayan ako. Ito alam ko po lahat tayo gusto natin to. Sino ang gusto magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya? Amen. At dahil po doon, nakita ko na there are a universal desire for productivity, for having a productive life. Ayan. So, according to kay Rick Warren, and tiningnan ko din po sa Google ito, the Bible doesn't use the word productivity so much. And it is there, meron pong salitang productivity, depending on the translation. Di ba po, marami naman tayong Bible translation. But another word for productivity, it is an organic word, a biblical word, and that word is fruitfulness. So kadalasan po, makikita natin sa Bible ang salitang fruitfulness rather than productivity. And the Bible has the most say on how to live a fruitful life. Alam naman natin mga kapatid na God's word will not be contradict to God's will. Ayan. And fruitfulness is a major thing in Jesus Christ's life. And nakita po natin yan sa Matthew chapter 21, verse 18. Di ba po? Kung saan Jesus curses the fig tree. So, basahin po natin yung ang Matthew chapter 21 verse 18 to 19. Jesus curses the fig tree. In the morning, as he was returning to the city, he became hungry. And seeing a fig tree by the wayside, he went to it and found nothing on it but only leaves. And he said to it, "May no fruit ever come from you again." And the fig tree withered at once. Tingnan nga po natin mga katabi natin kung namumunga. Namumunga po ba? Nawa lahat po tayo ay mamunga. Because God wants us to be fruitful. He made us to be fruitful. He shaped us to be fruitful. And He expects us to be fruitful. Kaya mga kapatid, let's take it seriously ang pagiging fruitfulness or bearing fruit in our life. Ayaw naman nating matulad sa isang fig tree. Di ba po? Ayaw naman po natin ma-curse ni Jesus Christ. Kaya sisimulan ko po ang topic natin ngayong gabi. Mag-share lamang po ako ng 4 na aspeto about sa tema nating causes of fruitfulness and unfruitfulness. Alam niyo mga kapatid, napakapalad po natin. Because, di ba, sa kagustuhan natin magkaroon ng fruitfulness sa ating buhay sa lahat ng aspeto, sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho, sa community, sa ministry natin, sa simbahan,
meron po tayong isang buong buwan ng October para matutunan natin about fruitfulness. Hindi na natin kailangan mag-attend ng seminar, hindi na natin kailangan bumili ng libro. Di ba po? Kaya napakabuti ng Panginoon sa ating church. Okay, so simulan na po natin yung 4 na aspeto na i-share ko po sa inyo ng about sa buong October title natin na Causes of Fruitfulness and Unfruitfulness. So number 1, ayan, causes of fruitfulness and unfruitfulness. So number 1 po, ang fruitfulness kailangan cultivate deep spiritual roots. While kapag unfruitfulness, alam naman po natin, meron lamang silang shallow roots. So basahin po natin sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Ayan. Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes. For its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. So nakita po natin yung metaphor na ginamit, that does not fear when heat comes and does not anxious in the year of drought. Alam naman po natin yung itsura ng desert, di ba po? Yung desert, mas mainit kumpara sa ibang kalupaan. And yung percentage ng ulan dyan po ay mababa. And makikita po natin dyan ang halaman na tumbleweed. Meron po akong picture dyan ng tumbleweed eh. Kasi ngayon ko lang din nalaman na tumbleweed pala yung tawag doon. Ayan. So yung tumbleweed, ito po, yan po yung makikita nyo sa mga desert na akala po natin ay wala lang, yung pala, halaman po pala yan. So, ito yung blowing across the desert road. Ito po yung mga classic images of movies, di ba? Parang sa movie lang natin nakikita yan dati, yung mga, usually pag mga about Wild West. Ito daw po ay, yan po pala ay ball of light, dry weed in the whole plant when it detaches from the root system. So, ganun po ba kababaw ang ating mga ugat kapag tayo ay humarap na sa tough times? Ano po ba yung mga tough times? Kapag we don't have enough money. Diba po? Meron tayong mga gustong gawin sa ating buhay or gustong mga plano, pero wala tayong pera. Meron sana tayong magandang planong ilalatag kung sa ating ministry, pero out of budget. Pero alam naman natin na ipoprovide ng Panginoon. Kapag wala na tayong energy, mababa na yung health natin, meron tayong health issue, and wala tayong emotional support from the family na hindi nakakaintindi kung bakit maghapon tayo sa church. Diba po? Ganyan ba kababaw kagaya ng tumbleweed ang ating mga ugat? And kapag nandun tayo sa heat ng desert, like pressure and stress, ganun ba kababaw ang ating mga ugat? Or kasing tibay tayo ng cactus sa desert. Diba? So sa desert, may tumbleweed, meron ding cactus. Diba? Ang ugat ng cactus, hindi lang po basta malalim, kundi wider, para po syempre, makakolekt sila and makastore ng madaming tubig. Kaya tumatagal sila sa heat and drought. Mga kapatid, ang ganda po ng verse na Proverbs chapter 12, verse 3, ng NIV version. Ayan. Basahin ko po. No one can be established through wickedness, but the righteous cannot be uprooted. Subukan nyo nga pong bunutin yung ugat ng katabi nyo. Subukan lang po nating bunutin ang tunay na Kristiyano, ugat ng tunay na Kristiyano, hindi mabubunot. Bakit po? Kasi aside from having a deep roots, our roots are intertwined. Tama ba, Ate Hana? Intertwined. Tama, Ate Hana? Intertwined yung mga root natin. Wow, kasama yung root ko. Sa grasya ng Panginoon. So pag sinabing intertwine, meron din po akong picture dyan eh. Yung parang, nakagento po siya. Magkakaugnay ang mga ugat ng isang tunay na Kristiyano. Kaya mahirap po silang bunutin, intertwine.
That's why kailangan po natin makabilong sa, yan. Di ba? Napakahirap pong bunutin yan. Ewan ko na lang kung mabunot po agad yan. That's why kailangan po talaga at importante po talaga na tayo ay belong sa isang ministry, D-group, at isang church. Kaya kung wala pa tayong kinabibilangan na church, doon po sa mga nakikinig sa online, and encourage yung mga kapatid na take the first step. And kung tayo naman po ay already belong na sa ating church, hayaan po natin tayo ay maki-intertwine sa kapwa nating Kristiyano para mahirap po tayong bunutin. Ayan. Dito na po tayo sa pangalawa. So, sa number 2 po, yung fruitfulness, meron pong courage to eliminate the weeds, while the unfruitfulness cannot recognize the weeds. So, basahin po natin ang Luke chapter 8, verse 7, na alam naman po natin na ito ang about the parable of the sower. Ako po ay lubos talaga nagpapasalamat sa ating spiritual journey dahil akalain niyo pong nakatatlong book na ako ng New Testament. So, praise God. So, basahin po natin ang Luke chapter 8, verse 7. Ayan. Other seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plant. So sa Tagalog po, tumubo ang binhi sa lupang may matitinik na damo. And pinaliwanag po yan ni Jesus Christ yung parable na yan sa susunod na verse. Wait lang po Ayan. Yung Luke chapter 8 verse 7, and some fell among thorns, and the thorns grew up with it and choked it. And then, pinaliwanag niya po yan sa verse 14, and as for what fell among the thorns, there are those who hear, but they go on their way. They are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. So, to have a fruitful life, we need to eliminate things in our lives that choking our fruitfulness. So, ano po yung mga bagay na ito na sinabi po dito sa verse 14? Yung cares, pwedeng ito po ay mga worries natin. Ano po ba talaga yung mas mahalaga sa atin? So, makikita po natin yan kung ano yung nakalagay sa ating calendar. So, sana yung calendar natin kagaya ng calendar ni Ate Au, na puro church schedule. Pero kung ito po yung mga activity na makakakat sa atin para makapagbasa ng Bible ng everyday, ito po yung mga activity na para hindi tayo maka-attend sa ating D-group. And lalo na po kung ito yung activity para makaskip sa atin sa church service, di ba po? So sana bunutin po natin itong mga weeds na ito. Ano pa po? Yung riches, di ba? Greediness. Greediness. Greedy, pagiging greedy. Yung investment, yung career, di ba po? And pleasures of life. Minsan kagaya nung unfruitfulness, akala natin hindi yun yung weeds eh. Akala natin hindi yun yung damo. Pero ito na pala isang maling relationship na hindi natin napapansin. Maling kaibigan. Akala natin, kaya tayo nakikipagkaibigan sa Kanya para siya yung madala natin sa Panginoon, pero hindi natin napapansin, tayo na pala yung nawawala. Yung mga wrong values na kinalakihan natin, na hanggang ngayon patuloy pa rin natin ginagawa. Diba? Akala natin, ito kasi yun eh, pero kapag nagbase pala tayo sa Bible, mali pala yun. Yung mga wrong dream, na akala natin, ito yung gusto ng Panginoon, pero hindi pala. Kailangan alam natin at makita natin, mga kapatid, ang kaibahan ng damo sa halaman. And yung susunod na po natin sa pangatlo po, 4 lamang po ito, mga kapatid. Kapag gusto natin ng fruitfulness, kailangan natin na makikooperate in God's pruning process in our lives. And syempre, kapag ayaw natin yung unfruitfulness, meron tayong resistance and rebellion. So ano po ba yung pruning process? Ito daw po yung trim. By cutting away dead or overgrown branches or stem, especially to increase fruitfulness and growth. So nung nagkaroon po ng pandemic, madami po talaga sa atin naging plantito at plantita. Kami din po ni Gary, ganun din dati.
So yung madaming nagsasabi na yung mga halaman daw natin ay kailangan nating kausapin. Kasi madaming halaman eh. Feeling ko pinapa-worship song, hindi ba yung halaman. Lalo na kapag pruning process. Kasi di ba kapag pruning siya, hindi lang yung mga tuyo at saka yung mga patay yung ginugupit eh. Minsan pati yung nagugupit may bunga or may bulaklak, kahit na ano, minsan yung sobrang green, kailangan magupit siya. So, bilang kakausapin natin yung halaman na, wag ka na magtampo, para sa'yo to, gugupitin kita para lalo kang lumago. Magpapasalamat ka din sa akin pagkatapos nito. And kapag nasasaktan ka bilang halaman ko, nasasaktan din ako. And hindi ko ma-imagine kung sasagot yung halaman sa atin na, di ba mapagmahal kang gardener? Bakit mo ako ipinuprume? Bakit mo ako nasasaktan? Ayaw mo ba na madami akong bunga? Ayaw mo ba na madami akong bulaklak? And ganun din po ba tayo sa Panginoon? Di ba? Nagtatanong tayo, don't you love me, God? Are you angry with me? Galit ka ba sa akin? Bakit ko pinagdadaanan to? Why are you doing this to me, Lord? Bakit may mga delay? Bakit may mga rejection? Bakit may failure? So basahin po natin ang John chapter 15 verse 1 to 2 po. And sabi po dyan, I am the true vine. So si Jesus Christ po yan. Si Jesus Christ is talking. I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes. So yan po yung pruning process, so that it will even more fruitful. So we have to cooperate with God when we have to undergo in pruning process. Hayaan natin na ang Panginoon na i-cut what He needs to cut in our lives. Huwag na tayong mag-resist, huwag na tayong mag-rebel. God pruning process are never fun. Masakit po talaga kapag ang Panginoon na nag-prune. Hindi siya madali and confusing. Di ba po? Parang, Lord, pruning ba to o punishment? And alam naman natin na ang Panginoon ay sobra yung pagmamahal para i-punish tayo. God's pruning, He is doing it, bakit po? Because for discipline and for our future, and it is complement, di ba po? Huwag nating kalimutan na kapag nasa pruning process tayo, complement to para sa Panginoon because God seeing our potential in bearing more fruit. Nakikita niya na parang, Lord, kaka-regular ko lang. Hindi pa ako na-regular. Bakit hindi ako na-regular sa work ko? Kailangan ko to, ang tagal ko tong inantay na makapasok dito, pinagdasal ko to, tapos hindi mo ko ire-regular. Parang wait lang, nakikita ng Panginoon kasi yung potential mo na hindi ka dyan. And He is preparing us for even greater fruitfulness, to bear much fruit, more than fruit, and abundance. Gusto po ba natin yun? So magpa-prune po tayo sa Panginoon. And number 4 po, I must patiently wait for and expect a harvest. Ayan. Kapag gusto po natin ang fruitfulness po nun, kailangan daw po tayo mag-patiently wait at mag-expect tayo ng harvest. And kapag ang fruitfulness, tayo ay mag-give up na. Hindi na natin kayang mag-antay. So basahin po natin ang John chapter 12 verse 24. Basahin ko po ito sa Tagalog. John chapter 12 verse 24, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatiling itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, tutubo ito at mamumunga ng marami. Mga kapatid, para po tayo ay maging mabunga, kailangan mamatay ang dating para ako. Para ako ay maging mabunga, kailangan mamatay ang dating ako. Mamatay yung dati kong buhay na wala yung Panginoon. And dying my lives ay hindi po madali, mga kapatid. Lalo na kapag, di ba po, kapag gusto mo na sa tama, sige Lord, dito na ako, sa'yo na ako talaga. And kapag dumating na yung tukso, di ba, hindi ko pala kaya, Lord, balik na ako sa dati. Hindi ko pala kaya magbago. Di ba? Tatalikod na po ba agad tayo?
Pero malinaw po na sinasabi dito na para magkaroon tayo ng fruitfulness sa buhay natin, kailangan mamatay po muna yung dating tayo. Ayan. And kailangan din po na nakalagay din dyan na patiently waiting kung gusto natin ng fruitfulness. Diba? Mahirap po talaga ang mga kapatid, ang waiting period kasama ng Panginoon na kapag tayo ay in a hurry and God is not. Diba? Parang, Lord, kailangan ko na talaga to. Gusto ko na talaga magkakotse. Gusto ko na talaga magkabahay. Pero handa ka na ba talaga? Kapag binigay ba sa'yo ng Panginoon, kaya mo na ba talaga? It takes time. Kailangan talaga natin mag-antay, but don't give up. Kailangan nating stay plugged with Jesus Christ. So para po sa akin conclusion, ayan. Para po sa akin conclusion mga kapatid, para po sa akin, ang tunay na fruitfulness ay hindi gaano kalaki yung bunga mo. Ba? Kumbaga sa isang pakwan, di ba? Mas masarap bilhin or mas mahal kapag malaki nga naman yung bunga. Para po sa akin, ang tunay na fruitfulness ay hindi gaano kalaki yung bunga. Gaano kaganda sa isang mansanas, di ba? Gaano kakintab yan. Or kung gaano katamis. Para po sa akin, ang tunay na fruitfulness kung gaano tumagal yung bunga mo. Diba? Ngayon, bungang-bunga ka, baka bukas bulok ka na pala. Diba po? Parang fruit that, mas importante po sa akin yung fruit that lasts over a long time. Masarap po kasi na sabihin ng Panginoon na yung patuloy tayo nagbubunga kasama siya hanggang sa dulo. Di ba po? Hanggang sa makita uli natin siya and sasabihin sa atin na, well done, my good and faithful servant. Na nabuhay tayo ng mabunga, hindi lamang sa simula, hindi lamang sa habang masarap yung buhay natin, hindi lamang habang tayo ay nagtatagumpay, pero patuloy tayong namumunga sa kabila ng mga pagsubok natin pinagdadaanan. And sabi nga po nung nag-chat nga po si Ate Au kung pwede daw po ako mag-topic. Sabi ko, Ate Au, pasensya ka na kasi hindi okay yung puso ko. Sabi ko. Pero hindi ko na sinabi sa kanya kung anong dahilan kasi hindi naman siya nagtanong. Sabi niya, okay, sige ne. Kasi nung mga panahon na nag-chat si Ate Au, yung puso ko ay may inggit at saka may resentment, may sama ng loob. Pero napakabuti ng Panginoon na kapag talaga sa kanya mo sinasabi yung mga nararamdaman mo, nire-reveal niya yung mga dapat mong gawin. Kaya nung gabing din yan, sabi ko, ay sige po Ate Au, ano po ba yung topic natin? So ayun nga, fruitfulness. So it takes me a year, decade pa nga para maunawaan ang fruitfulness, kung ano talaga yung ibig sabihin ng fruitfulness. I am so busy, dati, di ba, trabaho ka ng trabaho para lang magkaroon. I am so busy making a living and I don't make a life. So, sana po mga kapatid, meron po kayong natutunan sa gabing ito. So, tayo po muna ay manalangin. Gising pa po ba kayo? Ay, salamat po sa Panginoon. So, tayo po muna ay manalangin. Father God, muli po kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. We praise you, we worship you, we give you thanks and honor, O Lord. Salamat po sa pagsama sa akin, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-reveal po. Nawa po ang bawat isa po ay may natutunan, nabuksan po ang kanilang mga puso't isipan, Lord God, sa gabing ito. And Panginoon, tulungan niyo po ako magkaroon ng buhay na hindi mababaw. Buhay na totoo. Buhay na hindi masayang. Yung buhay na binigay mo, sana tulungan mo ko maging fruitful ito hanggang dulo. Hanggang sa magkita tayo uli. Hindi kung gaano kadami yung binunga. Hindi kung gaano kataas yung career na naabot. Hindi kung gaano kadaming bagay na nabili. Bagkus kung gaano katagal namunga yung buhay ko para sa'yo. Lord God, tulungan mo kami bawat isa na maging malalim, magkaroon ng deep roots. Tulungan mo kami maalis yung mga weeds at makita namin kung anong talaga ang matitinik na damo at anong tunay na halaman. Tulungan mo kami
At samahan mo kami sa pruning process. Matanggap namin ito ng bukal sa aming puso, hindi as punishment. Bigyan mo kami ng positibong pananaw about pruning. And Panginoon, samahan mo kami hanggang dulo, Lord God, sa pagkakaroon ng fruitful life. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po. Thank you, Sister Clarice, sa topic na inireveal ng Lord sa iyo. At yun po, bilang isang Kristiyano talaga, yung fruitfulness talagang hindi natin magagawa on our own, but through God who direct us. Kaya nga sabi nga, makikita mo yung fruitfulness mo na kapag ano man yung storm, ano man yung circumstances na nangyayari sa ating buhay, na hindi tayo give up, bagkos makikita natin na tinutulungan tayo ng Lord na mag-grow, hindi sa sarili natin. Kaya kumbaga yung root na dinidefine doon sa kanyang topic ni Sister Clarice talagang kapag tayo ay may relasyon sa Panginoon, mas lalo na nagiging deep yung root na iyon kapag meron tayong pinagdadaanan na nakikita ng bawat isa sa atin na kasama natin ng Panginoon. So yung katagumpayan, hindi natin magagawa kung tayo lamang, kundi si Lord talaga, yung fruitfulness na yan. So yun, salamat sa bawat isa na naandito at alam natin sa bawat topic na ibinibigay ng Lord na alam ko nagsisink in sa ating puso at isipan. At ayun po, meron po tayong announcement, profound prayer and praise tonight po at 8 p.m. Then, prayer and fasting po tayo this Saturday at 9 a.m. So, ang bawat isa po ay inaanyayahan po na tayo po ay dumalo sa ating prayer and fasting this Saturday at mamaya po, dahil alam natin talaga na as a Christian, ito po yung magiging way din para tayo po ay patuloy na mamunga. At sa Sunday po, meron po tayong potluck this Sunday after service po. Then, ayun po, at sige po tayong mga kapatid, tayo po ay tumayo at muling manalangin. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito. Na tunay nga po, Lord, na ikaw po ang nagbibigay sa puso ng bawat isa sa amin. Kaya kami naririto, Lord God. Dalangin po namin na pagpalain mo ang nagtapik at ang bawat isang naririto, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na wala kaming magagawa on our own, kundi ang hiling namin, Panginoon, patuloy na gabayan mo at ingatan ng bawat isa sa amin, sa bawat ministry na aming kinabibilangan, Panginoon, at sa mga gagawin pa namin. Dalangin po namin na gabayan po kami upang kami po ay mamunga at maging matatag, Lord God. Maraming salamat po at sa aming pansamantalang paghihiwalay, ang pag-iingat, protection sa bawat isa ang aming dalangin. At sa buong week na ito, Lord God, we pray protection, provision, Panginoon, nagmumula sa iyo. Nawa ay patuloy naming maranasan at sa mga estudyante, sa mga magulang, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, sa mga may business, Panginoon, we pray, Lord God, na ikaw po ang patuloy, Lord, na maging gabay namin sa bawat araw ng aming buhay. Pagpalain po ang gabing ito, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.